pagbagsak ng ekonomiya sa panahon ng pandemya ay siya namang bigla ang paglago ng internet. Mula face-to-face na naging online o new normal kung tawagin. Dahil sa ipinatupad na lockdown at social distancing protocols ay maraming mga tao ang nawalan ng trabaho. Mga biglaang pagbago sa mga plano at maraming mga negosyong nagsara. Ngunit sa kabilang banda, ito pala ay ang magbubukas ng oportunidad para kay Claire na magtayo ng negosyo gamit ang internet. Good day, everyone. I am Christine S. Guevara from BEd 4A, and I am with my partner. I am Nikame M. David from BEd 4A. And for today's video, we are going to hear a very inspiring story from a successful business owner. Let's welcome Miss Claire Payawal. Hello, I'm Claire Payawal. Age ko is 20, owner of Claire's Beauty Product Shop and Beauty Essentials, Pampanga. What is your previous work or life before starting the business? Isa akong med student nung nag-start ako. Second year ata ako nun. Nakalimutan ko na, ayun. Yun yung previous life ko before mag-business. Pero ngayon, nag-aaral pa rin naman ako ng med. Bali sabay, gano'n. Wow naman. Is there any big changes happen to your life after you become successful on your business? Oo, kung dati, syempre yung mga teenage years, di ba? Uso yung galaan, ganyan. Uso yung labas-labas with friends, ganyan. Ngayon, nung nagka-business ako, yun, nagkaroon ng impact, syempre. Hindi ko na nagagawa yung mga nagagawa ko dati. Pero, in a positive way naman kasi, sa edad ko to, habang bata pa, nakakatulong ako sa financial ng parents ko, gano'n. Tapos, yung skills ko na-develop, gano'n. Yun. Oo. Parang limited na lang yung pagwalwal pagpunta sa mall ganon. So what inspires you to develop the idea? Nag-inspire sa akin. Actually, nag-start kasi yung business ko nung pandemic, yung first month ng pandemic. Nag-inspire sa akin, actually wala. Naboring lang talaga ako nun kasi, biglang nag-online class, gano'n. So, tinry ko lang muna mag-post ganyan. Tapos, hindi ko namalayan na bigla pala siya magbo-boom. Tapos, uso pala yung gano'n ngayon. Tapos yun, habang tumatagal, syempre, mas nai-inspire ako lalo na sa mga nakikilala kong CEO ng mga brands na hawak ko. Example is Brilliant, ganyan. Nagiging inspiration ko na sila, gano'n. Pero dati talaga, na-bored lang talaga ako. Parang gusto ko na lang ma-board. Ang layo kasi, di ba, medicine tapos biglang business, di ba? Parang hindi sila tugma, so yun. Oo, need din kasi ng parang extra income para mabili din natin yung mga wants natin or ma-provide din natin yung needs natin sa yung parents natin. Siya sa pandemic di ba, na yung mga nawala ng trabaho, ganyan. Yun. So, humina yung income, ganyan. Kahit kasi yung business namin nun, humina nung nag-pandemic. So, ako ng sarili ko sa akin. Para makatulong. So, in what way ka naman, di ba pandemic, so bawal yung lumabas. Paano yung pagde-deliver mo nun? Kapartner ko yung JNT, yung JNT Express yun. Bali, pag may mag-order sa akin online, doon ko ipapadaan. Tapos, syempre, sagot nila yung shipping nun. COD din siya. May mga tinda akong perfume, mga oil-based perfume for men and women. Meron din namang mga footwear, ayan, skincare, mga sabon, ganyan. Glutathione capsules, slimming drinks, ayan, mga ganyan. How much capital did you invest in this business? Pwede din yung pati yung sa shop. Siguro estimated ko $500,000, 500,000 ganon. Kasi ang
Ang isang product kasi, example is isang rejuvenating set. 200 na agad ang puhunan doon. Eh, syempre, hindi ka lang pwede magtinda ng 5 peraso, ganyan, di ba? Kailangan madami ka talagang stock. At saka hindi lang kasi isang brand yung hawak ko, marami. Kaya madami talaga malaki yung puhunan talaga. Hindi siya mamalit na malaki yung puhunan. Mahal yung mga products eh. Oo. Tapos yung follow-up question is yung, what strategies first used to market your business? Nagpo-post ako sa mga page, ayan, tapos nag-live selling din ako sa Facebook, tapos minsan sa TikTok shop ko, nag-live selling din ako doon, ayun. So, may TikTok din ako, tsaka Shopee, ayan. Galing naman, no? Parang gusto ko na talagang maboard para magkaka-business ako dito pagka boring ako. Pwede ka mag-reseller sa akin, te. Ay, wow! Oo naman. Actually, din ako, parang online selling, ayan, ni teen, first year college, yan. Tapos, parang natigil lang. Kasi naging busy sa school. Okay? Another question po. What challenges did you have to overcome at the beginning of your journey? Challenges? Oo, nung una pa yung business mo. Siyempre, una nangangapa. Since wala nga akong background sa business, siyempre, nangangapa paano i-market, paano mo papaikot yung puhunan mo, paano ka makakahanap ng mga resellers, ganyan. At saka, pangalawa is, marami ng mga kalaban, gano'n. Siyempre, online yan. Hindi mo talaga mapipigilan na marami kang mga kakompetensya ng mga sellers din, gano'n. Tsaka, siyempre, pangatlo, hindi may iwasan na meron talaga mga matumal na araw, gano'n. Hindi naman araw-araw Pasko, sabi nga nila. Oh. Yun. Ako, inisip ko kasi beauty products kasi syempre, di ba mga Pinoy, gustong-gusto nagpapaganda. At saka, before ako mag-start, tinry ko din muna sarili ko bago ko ibenta. Gano'n. Hindi ako kumukuha, di ba ang dami ng mga brands na nagsusulputan dyan, hindi ako kumukuha kapag hindi effective sa akin or hindi ko nagugustuhan yung ng CEO, ganun. Tinitignan ko kasi talaga yung pang long term yung bentahan, ganun. Minsan kasi hype lang or trending, di ba? Oo. Tama. Linawin ko lang po, Ma'am Claire, na meron din po kayong product na kayo mismo yung gumawa. Yung ibang products sa hawak ko, city distributor ako or provincial distributor. Tapos, pwede akong mag-open ng resellers under sila sa akin. Bali, ako yung stockist, kumbaga, ganun. Tapos, sa cosmetics naman, ako yung gumagawa. Wow. Yung cosmetics lang. Galing. Yung lip kit, ganun, blush on. Wow, galing naman. So, dun sa mga challenges na nabanggit mo, syempre hindi natin maiiwasan yung mga yon, di ba? Pero nakakatulong naman yung mga challenges na yun sa mga business owners like you para maging prepare kayo. Ayan, para maging prepare kayo sa mga susunod pa na mga darating pa na mga pagsubok, di ba? So, paano mo na-overcome yung mga yon? Yun nga, kapag matumal, paano yung ginagawa nyo? Huwag ka lang susuko, syempre. Hindi naman natin may iwasan sa lahat naman ng bagay na kakaharapin natin. Meron talagang problema na darating. Syempre, hindi natin may iwasan yun. Para lang palakasin tayo, ganyan. Saka, syempre, include mo si Lord kasi your hustle means nothing without Him talaga. Yun yung parang principle ko, ganun. Kasi, dati kasi naranasan ko, pag hindi ko siya ini-include, tumutumal yung benta ko, ganun. Pero kapag nagdarasal ko sa kanya yung nagiging flow ngayon, kunyari ngayong araw, ganyan, lalakas siya, ganun. So, talagang kailangan mo siyang include. Ganun ko siya na-overcome. Tsaka, syempre, be humble, gano'n. Tsaka alam mo dapat ibalik sa kanya kung ano yung binigay niya sa'yo. Ganun. Wow, thank you po from Ma'am Claire. Ayan. So, can you tell us about what is unique about your business? Bakit siya kakaiba from the other business na cosmetics din, beauty products? Siguro, magaling ako sa mga buyers, ganun. Kasi kasi nag-start ako, lalo na sa Shopee, complete or full talaga yung customer satisfaction nila. Parang walang nag-1 star, ganyan. Saka alam ko mag-build ng trust
sa client, tsaka sa, yun nga, seller, ganun. Ang importante kasi yung ganun yung trust sa seller and sa buyer. Siyempre, paano mo pagkakatiwalaan yung binabenta mo kung mismong seller hindi ka tiwa-tiwala, di ba? Ganun. So, parang nagbibuild ka hindi lang as a client relationship, kundi friendship na din, ganun. Tsaka, syempre, positive environment. Tama. Ayan. So, nagsimula ba nung nagtayo ka ng business mo, meron ka bang sinundan na quote or like what is your principle sa buong business mo, sa buong araw-araw na nagtitinda ka? Una, suffer now, enjoy later. Diba? Yun yung number one na inaano ko sa akin, suffer now, enjoy later. Kasi kapag nag-enjoy ka muna, like example, magwaldas ka na magwaldas ng pera, talagang in the end, ikaw yung magsasuffer, di ba? So, ginagawa ko ngayon, suffer now, like mag-ipon ng to the max, ganyan, para in the end, mag-enjoy ako. Tsaka, syempre, yung pangalawa, yun nga, your hustle means nothing without him. Ayan. Wow, ang galing naman nun. Nakaka-inspire. Nakaka-inspire talaga. Lalo sa mga kaedad natin, di ba? So, ayun nga, how do you define success in your own word? Success para sa akin, happiness. Ganun. Kasi aanhin mo yung word na success kung hindi ka masaya sa ginagawa mo. Contento. Parang walang meaning kasi walang purpose. Parang hindi mo nahahanap ano yung goal mo. Ang pangit kasi magstay sa isang environment or sa isang activity or ginagawa kung hindi ka masaya. So, para sa akin, as long as I'm happy, I'm contented, successful na ako para sa akin. Ganun yung ano ko. Wow, thank you naman. Ito naman, na pwede mong ma-share para sa mga future na entrepreneurs or yung mga nagsisimula ng magtayo ng mga business. Ano ba yung mga kailangan nilang qualities na meron dapat sila na pwede mong i-share? Para sa akin, kung sa larangan lang din naman ng online selling, wala talagang qualities na talagang required. Kasi open business yun na lahat. Pwedeng pumasok, pwedeng lumabas, ganyan. Siguro ang ano lang talaga sa kanila, wag sila susuko, ganon. Tsaka, wag sila matakot mag-take risk, ganyan. Kasi minsan kasi the more na malaki yung risk na tinatake mo, the more na mas mabibuild ka as a person, better person, or better version of yourself, ganon. Tsaka, in any way, lagi mong titignan na ikaw yung, patawag doon, positive yung benefit sa'yo, yung feedback sa'yo, ganun. Tsaka syempre, puhunan, kailangan ng puhunan. Hindi mawala yun yung isa sa mga requirements, yun lang. Ayun, tama nga naman. So parang nasagot mo na din yung last question na kung ano yung mga advice na mabibigay mo sa mga future entrepreneurs at sa mga nagsisimula pa lang. So yun, meron ka bang, since that is the last question na nasagot mo na, meron ka bang final say? Ayan, final say. Like, gusto mo bang mag-promote or final say to the viewers natin? Siyempre, mapapalabas to sa mga kaklase namin and then of course, i-share to. Kung gusto nyong mag-visit, open po yung physical store namin everyday from 7:30 a.m. to 7:30 p.m. and located siya sa Purok 4, San Antonio, Araya, Pampanga. And kung wala ka namang time mag-walk-in, pwede naman umorder sa Shopee store namin or sa TikTok. And syempre, open for resellers din naman ako nationwide. So, yun. Thank you so much po, Ma'am Claire, for having you here, and thank you kami kasi binigyan mo kami ng time para ma-interview ngayon, and God bless you. Sa store mo, lalo pang lumago. Lalo yung mga branches mo pag meron pa ng mga diba? So yun, thank you very much, Ma'am Claire, po sa time and sa pag-inspire sa amin na yun nga, kahit na yung pinagsimulan mo is na-bored ka lang, nagtayo ka ng business ngayon, successful siya, diba? So yun, thank you very much again, Ma'am Claire. Thank you din pala